Lahat po tayo ngayon ay nakatanggap na at alam natin ang mga klaseng baluti meron tayo. Nawa po, bagamat hindi natin nakikita ang Panginoon, ang banal na Espiritu bilang baluti natin sa mga banal na aral niya, ang kinin po natin na ang taong kinalugdan niya. Ang taong kinalugdan niya, ang ating mahal na Apo Kunching ay maging baluti natin. Magsitindig po tayo at ating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Lahat po ay magsiluhod bilang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siya ang nagpapabuti ng kaisipan, nagbibigay kagandahan ng kalooban, bumubuhay ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat kanyang anak na turingan. Siya ang nagliliwanag ng buhay, tumatanglaw sa mga nadidimlan. Humahawi ng karumihan ng kausipan, yaong mga banal niyang salitang taglay, na ibinaba niya sa lupa't sa tao ay ibinigay, upang maging aral na sa kanila'y pagnilayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa karunungan ni Solomon. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nilang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip ang apoy
ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakilang lumalang sa lahat ng iyan. Ang Panginoong may kapal, siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan na lumikha ng mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha ng lahat? Yaw na nga ang naganap sa mga ninuno sa una, na may mga sumamba sa bituin, sa araw, sa buwan, na pinagpalagay nilang ito ay napakaganda. Sa paningin nila ay tunay na kamangha-mangha. Subalit hindi nila napag-aralan, mas higit na kamangha-mangha ang amang lumikha sa kanilang mga lumiliwanag kung pagmasdan, tulad ng araw na nasisilayan. Oo nga naman, wika ng iba, kagaling ng tao, ngunit hindi nila masabing kay galing ng Diyos. Kapag may taong matalino, ang maririnig mo sa tao, kagaling niya, matalino talaga siya. Subalit hindi mo maririnig kay galing ng Diyos sa taong iyan. Nagkaroon siya ng talino at karunungan dahil sa Diyos, nakaloob niya. Kapag may nakita ang tao na napakabuti, sasabihin ng tao, mabuti ang taong yan. Ngunit hindi nasasabing, dahil sa Diyos, mabuti ang taong iyan. Sapagkat walang mabuti at walang marunong kung walang Diyos na lumikha sa mga taong marurunong at mabubuti. Ngunit ilan kaya ang magbibigay tuon upang masabi nilang lahat ng nakamta ng tao ang Ama ang may karapatang gumawa't lumikha kaya't may nakamta ng tao sa lupa. Kapag nakita ng tao kaganda ng batang yan, ni hindi masambit, dahil sa Diyos, ang batang iyan ay kay gandang niluwal ng magulang niya. Ang lahat nga naman ay puro parangal at papuri sa mga tao. Subalit, ilan kaya ang totoong magpaparangal at magpupuri sa Ama? Ilan kaya ang nasa puso at isipan ng tao siya? Ilan nga kaya ang nagpaparangal ng tapat sa Kanya? Ilan nga kaya ang nagpaparangal ng dahil ito ay nakamtan niya? Hirap, sakit at dusa man. Ilan kaya ang magsasabing, salamat sa aking pinagdaraanan. Sapagkat kung di sa pinagdaraanan kong ito, hindi ko nakikilala at nadarama kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ko. At ilan kaya ang magsasabing kaya sila ay mahal ng Diyos dahil pagpapala ay nasa kanila. Hindi sa pagpapala lamang ang Ama. Sapagkat nung kang nabatid mo na siya'y buhay para sa iyo, subalit di mo nadamat na kilalang totoo, paano mo may pagsisigawang siya ang Diyos na sinasamba mo? Kaya't kailangang maramdaman at makilala siya sa isang iglap bawat segundo ng pagkilos niya sa buhay mo. Hindi lamang panandali ang pag-aaral, kundi bawat araw, buwan, taon na binilang habang ika'y nabubuhay. Sabagkat anuman ang karunungan mong nakamtan,
may higit pa siyang maisisilid para kay dumunong panglabis na higit doon sa iyong alam at batid sapagkat siyang tunay na karunungan sa daigdig. Kaya tang wika nga niya, lumapit kayo sa akin at kayo mag-aral sa aking karunungan, ako'y magbabahaging ganap upang ang sino mang sa akin naghahanap masusumpungan niyang akong tuwiran. Kung magkagayon mga mahal, ang bawat may liwanag, nawawawaan ang aking niluluwal. Ganang pagkatao'y ano nga bang karunungan ng sinuman para iulat ang nakaraan, ang pangkasalukuyan at sa darating pang panahon. Subalit ang Ama, ang Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo na iuulat ang makataon man ang binilang, panahon mang ilang pong taon ang lumipas, may babalik pa rin niyang may babaybay. Kasalukuyan man kung ano ang buhay mo, maibabaybay niya pa rin ito. At kung anong magiging buhay mo sa mga susunod pang panahon kung mabubuhay ka pa, alam niya na rin kung anong sasapitin mo. Kaya't yamang siya kilala at alam mo ang buhay siya, bakit di mo nga gawin sa tuwin ay siyang asamin at asahan? Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, ang bawat karunungan, kapag may talento at talino ang tao, kayang pag-aralan kapag ginusto. Subalit, ang karunungang mula sa espiritual na pamumuhay at pisikal na pamumuhay, tanging Ama lamang ang magbibigay niya. Kaya tang wika niya, mag-aral kayo sa akin mga anak ko, at matututo kayo ng kaukulan ko. Doon di kayo kukulangin, di kayo matitigangan, sapagkat ito'y bumabalong, hindi lumilipas, hindi kukupas, hindi mamamatay, patuloy na aapaw, sa lupa ay buhay, at di magkakaroong kamatayan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay nagliwanag, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, ang pag-ibig na mula sa puso, tunay na nakapagpapaligaya kanino man. Ang galak na nagmumula sa puso, tunay na nagpapatatag at nagpapatibay ng pananampalataya. Ang hiwaga ng Ama ay himalang magagawa niya ang lahat ng di kaya ng tao, makakayang ipagkaloob niya. Kaya't ang sinumang tapat at totoo sa Kanya, nakasalig ang pananalig at pananampalataya niya sa kabila man ng mga pinagdaranan ng Diyos may roon pa rin siyang pag-asa sapagkat siya'y bubuhay at bubuhayin ng Ama sa bawat araw, saglit ng buhay niya para makinabang at pakinabangan ang magagandang bagay na kaloob niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya may tinatawag sa wikang Ingles na excellent at may tinatawag na satisfactory at may tinatawag na very good lamang. Kung magkagayon, pumili kayo sa dapat niyong kalalagyan sa nais ng Ama. Ikaw ba'y nagkakaroon ng kakontentuhan sa iyong buhay? Gawin mong marapat sa pananaw ng Ama. Maging intelihente ka sa gawa niyang maganda. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Salitamang natutunan ng tao na tama, tumpak, marapat, ngunit Ama pa rin ang maglalapat ng ganap. Upang sabihin niyang, anak, tama, tumpak, at marapat ang iyong gawa. Sapagkat ang tao na nais niyang pumuri
na nasisiyahan sa kapwa niya, kaya niyang purihin kapag siya'y naliligayahan sa gawa ng kapwa-tao. Subalit, anuman ang kay ganda at kay buti ng ginagawa ng ayaw niyang tao, hindi niya makikita ang kagandahang loob nito. Subalit ang Ama, hindi man makita ng mga anak niya kung saan at sino ang kanyang tinititigan, kilala niya ang totoo sa kanya. Mga minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan, kaya't sa kanya kayo lubos magpakilala, at sa kanya kayo lubos tumanggap, at nang kung ano ang nais at dapat niyang sa inyo'y ilagak, hindi niyo namamalayan, ito'y inyong natatanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat may salita ang tao, tulak ng bibig, tabing ng dibdib, at may salita rin ang tao, iba ang kinikilingan sa pinahahalagahan. Subalit ang Ama, ang lahat ng totoo at tapat ang puso nila sa Kanya, sa Kanyang matatawag na tunay niyang mga anak. At siyaon ang totoo at marapat kamtin ng tao, sapagkat wala siyang tatangi, lahat ay minahal niya. Subalit, hindi lahat ng minamahal niyang hindi tinangi ay paroroon sa Kanya. Sapagkat kung sino lamang ang kanyang sa pananaw ay matuwid, yaon ang kalugod-lugod at marapat sa kanyang dapat na makatanggap. Kaya't ang hamon at layon niya sa inyong lahat, gawin niyong karapat-dapat sa puso niyo'y siya, at hindi kayo makagagawa at makapag-iisip ng hindi tama. Sapagkat yaon ang dapat at marapat, tao ka mang napabilang at pagkatao ka, huwag mawala kung anong tinanim niya at binuhay niya na sa iyo. Sapagkat walang taong banal, ngunit at pasubali, may taong nagsusumakit at patuloy lumilis siya sa di tama at marapat ng ginagawa. Yaon na nga ang nais gawin ng Ama at maganap sa lahat ng mga anak niya. Kaya't kung ito ang tinutupad ng lahat ng mga anak niya, lumilis siya na sa di nararapat para sa pananaw niya. Kaya't ang lahat ng sumusunod sa kanyang layunin, matutupad at makakamta nila ang marapat nilang kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi nyo ito kaya tao, bilang pagkatao kayo. Kaya't kailangan nyo ang Espiritu Santo na mapuspos ang isip at kalooban nyo upang ang bawat araw nyo maging malinis at dalisay sa pananaw ng Ama kayong mga hinugasan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kay sarap maglapat ang damdamin ng tao na walang ni anumang kislot na dadaramang hindi totoo. Kay sarap magpanagpo ang mga ganap at tapat, sapagkat ang Ama ang kanilang tinanggap. Kay sarap makiisa sa totoong anak ng Ama, magkakaisang layon ay iisang damdamin. Kaya't kung paano magtitiyak ang bawat isa, yaon na nga ang layon at nasa ng Ama, magkaisa sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat may mga taong kaya lamang nahihiyang lumapit sa kapwa-tao, dangat at ayaw makitang inaabuso. Subalit may taong kahit lapit ng lapit, may layunin lang pala. At di totoo ang puso nito. Kaya't yaon ang panuntunan na natututunan ng taong tapat at totoo. At yaon din ang totoong nasusuri ng Ama sa mga anak niya. Kaya nga, hindi lahat ng taong lumalayo sa kapwa-tao dahil ayaw niya, hindi niya mahal. Subalit, may sadyang taong lumayo dahil may damdamin siyang hindi totoo at di dapat, ngunit at pasubali,
ang amay siyang sinasambit at sinasabing, ako'y sa Diyos, ako'y sa Ama. Kilala ba ang Ama? Kilala ba ang Espiritu niya? Kaya't walang makalilihim at maglilihim sa Kanya dahil siya'y kumikilala nga sa lahat ng anak niya. Kaya't mapapalad ang mga anak ng Ama, saan man dako magtungot sino man ang kaharap nila, tapat totoo ang puso nila. Sapagkat wala silang guni-gunit iniisip ni ano, haka-haka sa kapwa nila. Sapagkat bawat binibigkas nila ay mula sa pusong totoo, mula sa isip na ganap. Yaon ang layon at nasa ng Ama, na kung tutok din at mamarapatin, tunay na hindi nga malilihim, sapagkat ang Ama ang lumilirip kanino man. Kaya nga't ang wika nga niya, mga anak kong minamahal, magpakatapat kayo't magpakatotoo sa akin, upang puso nyo'y aking aluin. Sapagkat di ko kailanman ito bibiguin, inyong damdamin ay di magkakaroon ng saloobin, kung ako man din ang nakatatak at nakapinid ng ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung minamahal man kayo ng kapwa nyo, ngunit kayong minamahal ay di nyo madama ang pagmamahal nila, at nito at niyan, magaganap ba na magkaisang puso nyo? Subalit, kung tunay na ang damdamin at pag-ibig nyo'y isa, tunay na makikilala nyo ang totoong tinatawagan nyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung mahal mo ang kapatid mo at tunay na minamahal mo siya, ikaw na batid mong kaya di lumalapit siya, ay dahil nahihiya't may dangat siya sa'yo. Hindi ba't ikaw na tunay na puso mo'y mabuti at napagmahal sa Kanya ang siyang unang lalapit upang magkadaog kayo? Yaon ang ginawa ng Ama sa anak, at iyan ang ginawa ng anak sa mga anak. Kaya't ang tumanggap sa dinadatal ng Ama at binahagi ng Ama sa anak na nilapat sa mga anak, nagkaisa't nagkalapat silang ganap. Yaon ang anak na binaba, at yaon ang dala ng anak. Kaya't ang lahat ng mga anak na tumanggap sa anak, nagkaisa silang marapat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya nga doon na patotohanan at doon na pakita ng Ama ng lahat ng tumatawag sa Kanyang paimbabaw ang pagkilala, hindi tumanggap sa totoong anak na binaba niya, nang dahil iba laman ang puso nila. Subalit binibigkas nila'y bibig ay Ama at Panginoon ko at Diyos ko, ngunit gaway wala ito. Yaon na nga ang gawa dito sa mundo, kaya't kung magsusuring ganap ang Espiritu ko, makikitang totoo, mahihiwalay ang kambing at tupa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, nekarameneyahanam, kaya't magkatulad man ang kanilang kaanyuan, ngunit sa balahibo, doon mo makikita at sa sungay nila ang pagkakaiba ng kambing at tupa. Sa makatwid, kaya ginawa ng Ama at pagdaupin ang lahat upang makilala niya ang toto't hindi sa Kanya. Nekarameneyahanam, 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 sapagkat totoong totoo, paniwala at dinyo tao, may taong damdamin ay ganap na at may totoong isip ay malinis na. Subalit, ilan ang nagsasabing malinis ang isip at puso na di naman totoo at tapat na may damdamin sa kapwa na di ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Naway isa kayo sa mabuti ang damdamin at totoo ng malinis at hinugasan ng dugo at baga. Higin ng buhay ay nakamtan nyo na
nang dahil kayo'y tumanggap na tapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayo't magsipagbunying mga hinirang. Sa puso nyo'y taglay ang kababa at katotohanan. Malalasap ninyo ang sarap ng tamis kung paano ang dulot sa inyo'y yaon ng katas. Sapagkat kung paano nyo ito ginamit, magagamit nyo ang baluti sa buong buhay. Sapagkat kung paano nga ibinigay sa inyo, makakamtan nyo nga ang katotohanan. Kaya't sumainyo ang kapayapaan at patuloy kayong makarinig ng mainam. Sa gayon ang inyong bukas diwa at kaisipan, patuloy na dadaloy at papasok ang banal na aral. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't sa talinong basihan ng tao, may dipelmera, may pangalawa, at may pangatlo. Sa basihan ng ama, sa talento at talino, iba ang pang-uri niya. Kaya tao, sama kayo humanap at nang masumpungan yung ganap. Sama kayo dumama at nang maramdaman nyo siyang ganap. Sama kayo kumilala at maramdaman nyo siya, makilala at matanggap ng buong buhay nyo habang may buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal, sinong tao ang naglalaba na wala sa damit niyang nilalaban ang isip niya na luminis ang nilalaban niya? Sinong taong namamalansya na di pulidong mamalansya na sugod lamang ng sugod na hindi nasunog ang damit niya? Sinong taong nagluluto na arangkada ng arangkada sa timpla na di naman alam kung paano paghahalu-haluin niya na natama ang niluluto niya sa lasang dapat ay kamtin ito? Kaya nga't ang wika ng Ama, pag-aralan nyo munang mabuti ang lahat ng sasabit gagawin nyo upang sa bawat ginawa nyo, saksi ako na dapat kong gantimpalaan kayo. Sapagkat ang wika nga, tao walang karunong at kaalaman, ngunit kung kayo'y may pandinig, batid nyo kung saan nagmula ang aking tinudlot tinuran. Yaon ang patutoong mga hinirang at alagad kayo, mga tagasunod sa totoong espiritu. Sapagkat walang demonyong magsasambit nito at taong matalinong baybay ay pag-aaral sa lupang ibabaw. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ilaglag ka man ng kapwa mo, kung ang Ama ang hahatak sa iyo, matuwa't magalak ka, tao. Kung tunay na damang-dama mo't kilala ang Ama mo, di ka pa rin luluha dahil sa ginawa ng kapwa mo. Sapagkat batid mong may Ama kang tapat at totoo, siyang dapat mong panaligan sa buong buhay mo. Sinipa ka man at initsyatpera sa salitang tao ng kapwa mo, huwag ka pa rin manindim, tao, sapagkat batid mo, tao lang umayaw sa iyo, ang gumugusto'y bumubuhay ng kahit na sino. Yaon marapat ang maging katwiran nyo, tao, nang di nasasaktan ng mga kalooban nyo. Yaon dapat ang laman ng puso nyo, tao, nang di nahihirapan ang kaisipan nyo. Sa gayon ang bawat gagawin nyo at sasabihin nyo, bokal na totoo mula sa kalooban ng Diyos Ama ko. O tao, mahal na mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa halip na magdamdam magalit kayo,
Kung may kapwa-taong umaayaw sa inyo, matuwa kayo sapagkat kung ang amang nasa puso nyo, malulugod siya sa ginawa ninyo. So balit ang kapwa nyong gumagawa ng di totoo, siyang bayan nyong humatol sa bawat isa. Sapagkat kayo ay mga anak niyang naturingan, pakita nyong mga anak kayong sa kanya ang ugaling nakamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At siya nang sa tuwina, nasa't layon, upang tao'y mangibabaw ay liwanag at didilim, mahawi ang di marapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Sapagkat batid ng Ama ang lahat sa tao, bilang mga anak niyang siyang nagpahiram ng buhay. Kaya't saan man dako may pagpupulong at usapan, lahat ay dinig niya, batid niyang lahat ito. Kaya't ang bawat araw ay sa kanya lamang, hindi binibigay ng pagkakataon ng tao, ay siyang manguna para sa bawat araw, ay siya ang mangibabaw. Sumainyong paghahari, mula ulong gantalampakan, kayo'y magmahalan ng sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Hingang malalim, hingang malalim. Kaya mahal ko, habang may laman ang puso mo, mga bulto'y sinasambat, hinahawak-hawakan mo, baliwala ito. Kaya pag-uwi mo, masilayan ko ito. Walang batid ang kapwa mo, maging si Constancia ang kausap mo. Ngunit akong nakipagniig sa iyo, saksi ko kung ano sa tahanan mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ibigin nyo muna, pangunahin ay kasambahay. Pakiisahan nyo muna, pangunahin ang kadugo ninyo. At magbibigyan nyo tuon ang di nyo kaano-ano. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Sa gayon, kung paano nyo nagawad sa kapwa nyo tao, ang totoong pagmamahal kong dulot sa inyo, patotoong nagmahalan kayo at iniibig nyo nga ako. Yaon ang pag-uulat at pahatid ng Ama, di nyo man siya nakita. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mula sa awit. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring maririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Mula roon kung umagay, lumalabas itong araw. Katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, init niyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan.
Yaw na nga ang katotohanan, aking mga minamahal. Kung tigib nga kayo ng tuwirang pandama, mararamdaman nyo lubos. Yang kung sinong kanig nyo at sa bawat katauhan, kung sino man ang gamitin, matatanggap nyong lubos, makikilala nyong ganap, yung amang sa inyo'y nag-uulat, naglalahad. Sapagkat siya ng patotoo, Espiritong Banal ang suma sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Habang hindi kayang tanggapin ng tao ang lahat ng mainam na salita ko na namumutawi sa bibig ni Constancia, may kislot sa pusong di totoo. Yaon ang pawang katotohanan, sapagkat kung tapat ng puso ng bawat isa, kay galak na nadarama nyo, buhay sa inyo, yaong Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat sa bawat dako may gamutan, may gawain. Subalit hindi lahat ng dakong may gayon ang gampanin, totoo man din yaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat tao, magagawa ng taong gamot-gamutan lamang, ngunit kaluluway, di nagagamot, katawan lamang ang pinagagaling upang sabihin siya ay magaling. Tao, ang Ama, kaluluwa nyo't katawan, mapagagaling niyang tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ay, buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Kaya magsilbi nawang liwanag ang sayo'y naririnig upang saan man dako, ikay pumaruot, pumalaot, mayroon ka ng kalasag at baluti ng iyong loob. Sumainyong kapayapaan, pagharian ka na ng katotohanan, anak dak Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Huwag lamang gagamitin ang pangalan ni Kunching sapagkat hindi ito pinahihiram, kundi ito'y ginamit lang. Magpakilala kayo sa sariling gawa nyo at huwag niyong pakikilala ang ginagawa nyo sa taong batid nyong kilala na ito. Sa gayon, sa tama tumpak na gawa nyo, ang nagpakilala kay Constancia, siya ring magpapakilala kahit kanino. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mula kay Lucas. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom. Nag-aasawa hanggang sa araw ng sumakay si Noe sa daong na yaon. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain at nagsisinom, namimili at nagbibili, nagtatanim
at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makaliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at maiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwetre. Paano nyo ba naisasalarawan ang totoo nyong pananampalataya? At paano nyo naisasabuhay ang totoo nyong pagtanggap sa Ama? Tugunin ninyo ngayon, tao, ang tanong ko sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Doon, kung puso nyo'y amamandin yaong nakatalat nakatahan, magagawa nyong masambit siyang sa inyo'y nanahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tatlo ang alaga mo. Manok, baboy, pusa. Pare-pares ba ito ng paggalaw? Pare-parehas ba ito ng pagtinig? Ginawa mo pang 5. Manok at saka ahas. Pare-parehas ba ang kanilang gusto? Yan ang tao. Sa iba't ibang kasurian na minamasdan nyo'y mata at mata ang pansuri nyo, magkakamali kayo. Sa iba't ibang kasurian na tenga ang ginagamit nyo, sa pandinig nyo'y magkakasala kayo. Subalit, ilan man kayong sama-sama, Espiritu kong taglay di kayo kamamalian ng pagsusuri ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, taong aking mga mahal, gawin niyong marapat, ang puso nyo'y isa lamang. Upang sa gayon, magawa niyong tapat ang gawa niyong kay inang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. At pakatandaan ninyo, lahat ng binaybay ko'y iba't ibang kinakain nila. Subalit, bibig din nila ang papasukan. Bituka nila ang gigiling. Iba't iba ang itsura nila, iba't iba ang kaanyuan. Pare-parehas din ang kanilang buhay. May wakas at hangganan. Gayon din kayo tao. Kaya nga, kung batid nyo ang iisa ang tinanggap nyo at kaisa kayo, bakit di nyo matanggap ang lahat ng kapwa nyo tao? Kaya't
makita mo nang tinanggap nyo ang dapat nyong tanggapin, kilalanin nyo ang dapat nyong kinilala at kikilalanin, at mapapatotohanang totoo kayo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi lahat ng nakagagawa ay may kakayahan. Wala mang kakayahan kung ang Ama ang may kaya, may magagawa lahat ng tao. Subalit, kanya-kanyang pagtupad at pagganap. Ang tama ang damdamin sa bawat kanyang tinatanggap, pinupuri kanyang kapwa, pinasasalamatan itong ganap. Subalit, gaano man kay inam at kay ganda't higit na malabis na mabuti ang tinanggap, mas palalamang ang taong sa bagay ay nakakamtan. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, magbulay at magnilay kayo, sapagkat yan ang totoong nagaganap sa mundo nyo. Kahit saan dako galugarin ito, kaya't italagan nyo sa puso nyo'y isa, at magtatalaga ng isang dambana ang Ama. Yaon ay ang Espiritu niya sa buhay nyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Tandaan ninyo ang tunay na mabuti ang puso. Ano man ang marinig at sabihin ng kapwa-tao, walang nararamdamang kaiba ang kalooban. Maligaya at masaya pa rin kahit kanino'y haharap yan. Yaan ang katotohanan. Kaya't sino man ang kaharap at kanino man ang kaharap, pantay at di nagbubulaan, nagpapaimbabaw. Sapagkat batid yaong amay saksi sa lahat, titig niya'y abot tsaka loob-looban. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Tao, hindi ito masasambit ng kapwa nyo tao. Ngunit nasambit ko't dinatal kong totoo. Patotoo lamang na di pa imbabaw ang gawa ng mundo, para espiritu kong gumawa nito. Subalit ang taong gagaway pa imbabaw ang dulot, upang linlangin dayay ng aking espiritu. Yaon tao ang katotohanan, subalit kailan nyo malilinlang ang sa aking katotohanan. Taglay na katapatan sa bawat sulok ng daigdig, galugad ang lahat. Het chakaramalaya na karamayana, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung ang nagpapakatotoo at nagpapakatapat kahit kanino'y di matanggap na lubos ng tao, yaong pa kayang hindi totoo, ang matanggap ay lahat? Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong sinasambit, magalak kang marapat na maging matwid, upang ang bawat araw mo'y maging galak sa loob mong taglay ay katawan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi kayo nangatipon sa dakong ito, at di kayo nangalipon sa dakong ito. Mula sa una, batid ko't kilala ko lahat ng pinatungo ko sa dambanang ito. Mula sa simula, batid ko ang mga pinili ko't hinirang ko sa dakong ito. Kaya't kung totoong kilala at batid nila'y ako'y ako, hindi nila itatatwa ang dako ko na dakong pinagtipanan ko. Yaan ang pawang katotohanan, sapagkat mula sa simula, hindi ito natupad at naganap kung konstansyang pangalan lamang ang siyang sa inyo'y hinarap at naging kaharap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Mga galak kayong tapat at totoo ang puso nyo. Manunuot sa kalamnan nyo, yung mararamdam, maninyong lakas at galak na totoo. Hetya karamaleya karamaneya karamale. Nek karameneya hanam. Nek karameneya hanam. Kaya nga't itinuro ko ang katagang ito kay Constancia upang saan man dako suri nila'y di makita sa anumang libro. Yaon ang patuto kong nakipagtipan ako sa kanya upang ang taong bawat sumuri akong tutugon at mangungusap kanino man. Sapagkat yaon ang di batid ng tao, hanapin nyo sa buong libro nyo sa mundo. Ang binibigkas ko sa babaeng ito, hindi nyo mababasa. Yaon ang patutong may kaiba at kaisa ay hindi nyo nakikita. Mahal na mahal ko kayo. Ngunit tao, nahahatulan nyo, nahuhusgahan nyo, napagwiwikaan nyo, napag-uusapan nyo ng kung ano-ano. Ano ang naiba? Di nga ba't naganap na rin ito sa una? Kaya't siyaw ng patotoo. Walang pagkakaiba ang gawain ito sa naunang kinutya ng tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Lamang, wala nang susunod pang magiging pangalawa. Kaya't espiritu na lamang ang bahagi tao. Kaya't kung totoo kayo sa totoong espiritu, makikilala nyo ang gawa na tao at gawang hindi tao. Mahal na mahal ko kayo. Masasakitan ng loob nyo at sasakit ang katawan nyo. Sa pagsusuri nyo, hindi maabot malalambot sa inyo. Sapagkat tumahimik ka, manahimik ka. Ang banal na espiritu ay di nagpapasakit ng katawan at di nagpapalitot, nagpapagulo ng isipan. Kaya't patotohanan mong banal ang sumasayo, patag na damdamin mo't isip ay taglay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Anumang bagay na nalulumod sa tubig, ito bagay makabubuti. Subalit, ang mga nananahan na marapat sa tubig, lumalim man at bumabaw, buhay pa rin sila roon. Yaw ng pawang katotohanan, aking mga minamahal, kaya't inangkupan ng bawat dakot lugar ang lahat ng binuhay. Di nyo ba natantuyaan? Kaya't binigyan din ng kaanggulo ng buhay ng tao yaong inyong kapalaran. Sapagkat ang kapalaran ni Juan ay di dapat hanapin ni Pedro. Ngunit at pasubali, magkaiba man ang kapalaran, kung iisa tuntunin na sinusunod, isa pa rin ang paroroonan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paanong loloobin at gugustuhin ng makasanlibutan na layunin ang totoong espiritu upang sila'y pangunahan at gabayan, turuan at kamtin? Di ba't lilisya sila at lalayo upang hindi maganap ang pagtuturo? Kaya't ang nakikinig ay may pandinig, ang may mata ay nagliwanag. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit, anuman ang gawin ng tao,
may hangganan ang lahat. Sa tuwina'y tandaan nyo, may katapusan ang bawat gawa sa lupa. Tulad ng buhay, may wakas na kamatayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Di ko kayo tuturuan ng makalilisyak at di ko kayo aaralan ng makapagbubulid sa impyerno. Kaya't kung wagas ang puso nyo, may galak na tinamtan. Natamo ng kaloob-looban, kumislot sa puso nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, paano mong matatanggap ang kapwa mo kung inaayawan mo't ayaw mo na ito? Sinungaling ka kung sasabihin mong mahal mo siya, inaayawan mo naman at nilalayuan mo. Magpakatotoo ang bawat isa tao nang maging marapat ang puso ng bawat isa sa inyo. Sa gayon makakamtan nyo ang katapat at katotohanan ko, magliliwanag ang diwa at malilinisan kayo. Sa gayon di nyo magagawa ang di katotohanan at ang marapat ang inyong hanapin tutup din. Sa gayon di kayo magiging bulaan at saksi kayong walang alam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Kaya nga't sa tao, ang mahina ay nagugupo. Ang marupok ay bumabagsak. Subalit sa Espiritu ng Ama ko, tao, walang makagugupo, makapagwawarak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayong lubusan. Mapuspos ang pangunawa. Makinig ka kung may diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Kaya't sa takdang panahon, magaganap ang nakatala. Marami ang magsasabi, Panginoon, Panginoon, ako'y naglingkod sa iyo. Nangaral ako, nanggamot ako. Umalis ka sa aking harapan. Kailan may di kita nakilala at di mo ako nakikilala. Tao, batid ang lahat dito sa mundo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kung masaya kayo sa ginagawa nyo, ngunit amay hindi tapat ang pagkasaya niya. At dito tong maligaya siya. Sinong nalugod sa gumagawang di siya masaya at maligaya? Subalit, kung di man kayo masaya sa palagay nyo, nahihirapan kayo dahil sa kanya, sa pakikipagtotoo nyo. At nang malugod naman siya, hirap at dusa nyo'y pinaram niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Magagawa niyong kutsain, ayawan at hatulan ang kapwa nyo? Subalit, kayong mga gumagawa niyon, hintayin nyo rin yung aking ganti. Kaya't huwag kayong mabahala, matigatig at matakot man lamang kayong abat api-apihan ng kahit na sino. Sapagkat upang matupad at maganap ang nakatala, mapapalad ang mga aba na wala nang inaasahan, kundi tanging Diyos Ama na lamang. Sila'y makasisilay at makaparoroon sa kaharian. Mapapalad ang pinayaman sa pananampalataya bagamat siya'y dukha dito sa lupa. Kaya't kung walang dukha, sino ang yayaman sa pananampalataya? At kung sino ang totoo, kilala't totoo, tapat dito. Ama ang tagalirip,
hindi tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sulong, ayawan nyo ang gusto nyong ayawan. Iwanan nyo ang gusto nyong iwanan. Gustuhin nyo ang gusto nyong tanggapin. Mahalin nyo ang gusto nyong mahalin. Subalit wag nyo akong sisisihin sa takda ng aking paghawi sa sanlibutan. Mahal na mahal ko kayo. Yaon lamang ang pagunit at paalala sa pagbigkas kong tapat sa inyo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang pagkatao ay dito masasambit. Ganang katao ay dito mawiwika. Ganang pagkatao ay dito mapagninilayan. Ganang pagkatao ay dito mapag-aralan. Ganang pagkatao ay dito matatandaan. Ganang din nyo nasilayan, magnilay at magbulay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh. Amen pala eh, patag mo ang gawa mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Upo ka, aking mga labanan mo yan, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari. Halika. Magpakabait ka, ha? Halika. Makabait ka. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari. Ala, sabi ko palang magpakabait ka. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Tandaan niyo yung awitin na bawat araw may nakalaan sa inyo. Paano nga ba ang pagpapakabuti? Sa isang iglap ba'y makukuha mo yan? Sa sandaling panahon ba'y nasa iyo yan? Sa sandali ba'y natuto ka na? At nang matuto ka ba'y alam mo ng lahat? Habang may buhay ka, kung totoo kang nagpapakabuti sa Ama, hinahanap mong matwid na landas niya. Nililisya mo ang sarili mo sa dapat alam mong hindi ka dapat pumaroon at pumarito. Nililisya mo ang sarili mo sa dapat na di mo sabihin at ipagkwento. Nililisya mo ang dapat gawin mo kung dapat at tama at di mabuti ito. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang tinanggap niyong banal ay huwag niyong damihan ng kasalanan. Ang tumanggap ay lalo pang nabulid sa kamalian. Sapagkat ang banal na tinanggap niyo ay siyang ang magpapapabuti sa inyo, kaya't huwag niyong linlangin ang banal na sumainyo. Yamang banal nga ang tinanggap nyo, sumainyo ay banal. Patotohanan yung banal ang suma sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat batid ng Amang di kayo banal, kaya't ibinigay ang banal upang kayo'y pabanalin at maging banal. Kung batid niya ng kayo'y banal, hindi na kayo bibigyan ng banal,
At kapagkat kayo'y banal na, at batid niya ng banal na kayo bilang anak niya. Kaya nga, huwag kang mga tuwiran tao ka lamang. Huwag niyong sabihin ako'y tao lamang, sapagkat ang bawat tao'y tao lamang nga, batid ng Ama yan, walang malilihim. Kaya't ibinigayang di magpapabilang tao ang gawa at salita upang mabago ang tao sa lupa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't sa tuwina sambitin nyo, ako'y taong marupok at mahina, ngunit ang aking Diyos ay dakila, ako'y mapatitibay at mapatatatag niyang lubos. Yaon ang dapat niyong sambitin tao upang maganap sa inyo ang marapat maganap, yamang Ama ang tinanggap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Parang rapido ah. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Ay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila siya, walang kapantay magpakailan paman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Walang hindi mababago, walang hindi babaguhin, walang hindi makatatamo sa grasya niyang laganap sa mundo. Kaya tao magbulay kayo, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Makapanahan sa kaibuturan ng inyong mga kalooban, upang isipan ay panahanan ng malinis na diwang taglay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian ng lubusan, liwanag na walang kamatayan sa inyo ay makamtan. Upang bawat araw at gabi man, puso nyo'y may kaaliwan, masigla at may laban, bawat araw at gabing nabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O Ama at Ama nila, tunay nga ang bawat salita mo na kung pakikinggan at maghahari sa bawat isa. Ano ngang dilim ang mangunguna? Di nga ba't liwanag siyang dulot mo? Kaya Ama, halina, makisakat sumama sa kanila. Yamang espiritu mong binaba ay di malubos pa kilala ng buong madla. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't wika mo nga, mapapalad ang sa'yo'y naghanap, at nang masumpungan ka, sila'y nagliwanag. Ay, buhay ba ang Diyos? Tayo na sa Antipolo, may bukas pa sa inyong buhay. Paano po ba yan? May sakit pa ba kayo? Malungkot ba kayo? Magulo pa ba ang isip nyo? Aba, purihin yung Ama. May bukas pa. May misyon tayo ngayon.